So sabi dito mga kababayan sa report ng DCRH tungkol sa pagtatapos ng ICI noong March 31, pumunta doon si Leandro Leviste. Sabi ni Leviste, today ang huling araw ng ICI, wala pa ring ICI report, wala ring schedule press con. Nasaan si Secretary Vince? Nasaan ang lahat ng nag-ingay noon sa issue ng flood control? Ngayon, si Amy Marcos nag-post din kahapon. Yan o. Nag-imbestiga. Nasaan ang ICI report? Na April Fools na? Nahodas pa. Talagang wala talagang pinipiling Walang pinipiling panahon ng mga taong ito kahit Semana Santa, patulan natin. Ang gusto kasi nilang marinig, makasuhan si Martin Romualdez. Kaya nag-iingay itong mga taong ito, lalo na po si Amy Marcos. Bakit kasi hindi sila tumulong sa paghanap ng ebidensya? Kasi yung ICI po, wala mang nakitang ebidensya, kaya walang recommendation ng pag-file ng kaso kay Martin Romualdez. Kaya ICI finds Romualdez not liable in flood control mess. Yan sabi rito ni Congressman Benny Abante. Again, Lacson says, there's no evidence versus Romualdez. Di sila yung maghalongkat sana ng ebidensya kasi yung Congress, yung ICI, walang nahalongkat na ebidensya, pati yung Senado. O di ba? Walang nahalongkat na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Di maghanap sila. Yan ang fishing expedition na masasabi natin. So alam po ninyo mga kababayan, ang issue laban kay dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po tungkol sa pagtatanggol sa administrasyon. Pagtatanggol ng administrasyon. Kundi sa simpleng katotohanan, wala pong mahalukay na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Lack of evidence ang issue. Kaya kung duda kayo, di kayo magsagawa ng investigasyon. Paimbestiga din kayo. Di ba? Yung Congress walang makita. Yung Senado ganun din. Pati ICI. O paano na yan? Di ba? Kasi nga, pag wala, di paano wala? Alangan man gumawa ng kaso laban kay Martin Romualdez para lang matuwa kayo. Gawa ng kaso, di ba? Mag-imbento ng kaso, magtanim ebidensya. Tulad ng previous administration, ginawa ng kaso, nagtanim ng ebidensya laban kay Laila de Lima. Di ba? Sa ilalim kasi mga kababayan ng legal system dito sa ating bansa, hindi pwedeng mag-akusa o magpakulong base lang sa haka-aka, chismis, o politika. Kailangang matibay, direkta, at sapat yung mga ebidensya mga kababayan na kayang magdala sa conviction pag final. Ganon dapat. At sa lahat ng anggulo mga kababayan, Malacanang ICI, Ombudsman, pati sa Senado, iisa po yung lumalabas na findings. Walang ebidensya, walang sapat na ebidensya laban kay Martin Romualdez. At kung hindi kayo natutuwa, maghanap kayo, tumulong kayo sa paghanap ng ebidensya, kasuhan ninyo si Martin. Ganun lang yon. Huwag puro reklamo. So ang issue mga kababayan, pinoprotektahan ba si Martin Romualdez? Ayon kasi mga kababayan sa ilang kritiko, kabilang yung binanggit ni Karen Davila na tila daw nakaligtaan na yung issue sa flood control. At parang inililigtas lang daw di umano si dating Speaker Martin Romualdez. Pero malinaw po yung sagot ni Yussi Claire Castro. Walang kaibigan niya sa batas. Nadawit nga po si dating Senador Bong Revilla na isang kaibigan ng ating Pangulo. Pero anong sabi ng ating Pangulo? Nalulungkot daw siya bilang isang kaibigan. Pero kung ano yung itinuturo ng ebidensya, yun po yung mananaig. Ang korte yung magdidesisyon po. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, walang pinipili, walang pinoprotektahan,
Ngayon yung tanong, bakit walang kaso si Martin Romualdez? Simple lang na naman mga kababayan yung sagot. Wala ngang ebidensya. Bukas ang sistema mga kababayan. Mag-file kung may patunay. Di tumulong pati si Karen Davila. Ito ngang si Congressman Toby Chanco, bakit hindi siya mag-file kung may nakita siyang ebidensya? Siya na mismo mag-file. Ganon din si Amy Marcos, di kayo yung mag-file. Puro lang kayo satsat. Kaya yun po kay Yussi Castro. Kahit sino niya pwedeng mag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez. Kung interesado kayo, di kayo mag-file. Tama? Walang pumipigilan niya sa kahit sino may hawak na ebidensya. Ang problema, kahit kayo walang hawak na ebidensya, puro lang kayo propaganda. Kaya sabi niya, bago niya magbintang, mag-isip at magpakita ng patunay. Yon mismo ang dapat mga kababayan. Wala kahit sa ICI mga kababayan. Walang nakitang guilt laban kay Martin Romualdez. Simple lang yung issue dito. Kung may ebidensya, dapat may kaso. Kaso wala. Sa legal standard mga kababayan, hindi po sapat yung ingay. Ang requirement po ng DOJ at saka ng Ombudsman, hindi po basta suspetsa lang o aka-aka ang basehan. Ang kailangan po, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Ang ibig sabihin po nito mga kababayan, may sapat na ebidensya para manalo sa korte kung isinampa yung kaso. Hindi lang po para mag-imbestiga, kundi para makulong. Ngayon, reality check tayo. Ang natanong, may nakita bang ebidensya laban kay Martin Romualdez? Ang sagot, wala. Paulit-ulit, wala. Mismong sa ICI findings po, walang conclusion of guilt. Walang findings of liability. Mismo pong ICI yung nagsabi na yung referral nila sa Ombudsman mga kababayan, without finding of any conclusion or guilt of liability. I mean conclusion of guilt or liability. Walang ganon. So ang ibig sabihin, napakalinaw po, hindi nila sinasabing guilty si Martin Romualdez. Walang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya. Yun ang ibig sabihin po noon. Mismong si Martin Romualdez pumunta mga kababayan sa ICI, nag-cooperate siya sa investigation. Noong October 2024, umarap siya mismo sa ICI. Nagsumiti siya ng sworn affidavit, sinumpaang salaysay. Nagbigay ng mga dokumento. Madaling sabi, hindi siya nagtatago, nakipagtulungan. Kumusta naman yung iba? Di ba nagsipagtago na? Di ba po? Ngayon, ang fake news narrative na pinapakalat nila na may plunder case anya. Ang balita mga kababayan na pinapakalat na may rekomendasyon ng plunder ay isang malisyoso. Malinaw na bahagi lang po ito ng pamumulitika. Walang basihan po siya sa katotohanan. Sa Ombudsman mga kababayan, nandyan po ang due process in presumption of innocence. Subject siya sa ongoing review pero malinaw po yung proseso. Doon sa sinasabing presumption of innocence, hanggat walang formal na kaso, walang hatol. Si Martin Romualdez po ay inosente sa mata ng batas. Tama? May voluntary cooperation siya mga kababayan sa investigasyon. Kinilala rin na kusang loob siya na nagsumiti ng kanyang affidavit at mga dokumento. Walang nakita po na prima facie case. At sa ngayon wala man pong kasong plunder na isinasampa. At ayon sa mga legal experts, kulang ang ebidensya. Ang ibig sabihin, hindi pa sapat para makabuo ng kaso. Ngayon, doon tayo sa Senado. Ayon mismo kay Ping Lacson, walang direktang ebidensya na nag-ugnay kay Martin Romualdez. So ito yung facts versus
yung mga pinapakalat na chismis. So hindi po sapat yung pagbanggit ng pangalan. So ito yung babala, mga kababayan, laban sa chismis. Hindi po pwedeng maniwala lang sa sabi-sabi. Ebidensya pa rin, mga kababayan, yung basihan. Yung testigo nila, questionable kasi, si Orly Gutesa. Nag-akusa siya ng maleta ng pera, pero hindi nanumpa yung affidavit pa, peke yung notaryo. At biglang nawala. Walang substantiation, mga kababayan, kasi nang ipatawag ng DOJ para ma-cross-examine, tumakas na. Nagtago. So anong resulta? Yung kanyang mga kwento, hindi po credible. Yun ang malinaw. Sa draft report, mga kababayan ng Senado, hindi po kasama sa main list si Martin Romualdez. Nasa second category siya. Siya na sa second category, may mga pangalang nabanggit, pero walang direktang ebidensya. Kaya nilagay sa second category, nabanggit lang yung pangalan, pero walang ebidensya. Kaya yung naging recommendation sa report, more fact-finding. Hindi kaso po yung recommendation, kundi further investigation. So ang ibig sabihin, hindi talaga sapat ang basihan para kasuhan si Martin Romualdez. Sa due process, mga kababayan, batas, hindi politika. May proteksyon sa karapatan. Kahit public official po, may karapatan po sa due process. Hindi po pwedeng mag-imbento ng kaso base lang sa pressure. Wala dapat na manufactured case kasi nag-iingay si Toby at saka si Amy. Hindi po pwedeng mag-imbento ng ebidensya. Magpakulong ng tao nang walang basihan. So malinaw po, walang pinoprotektahan po ang Palasyo Malacanang. Hindi pinoprotektahan po si Martin. Ang sinusunod po ay katotohanan at ebidensya. Paulit-ulit po ang kanilang mga akusasyon, pinalilitaw sa media. May anomalya, may korupsyon. Pero yung tanong, mga kababayan, nasaan yung ebidensya? So sa ngayon, wala po sa ICI. Wala sa Ombudsman. Wala sa Senado. So ang final takeaway nito, mga kababayan, hindi kasi kumpleto ang usapan dito. Ay komplikado ang usapan dito dapat. Dapat malinaw, hindi komplikado ang ating pag-intindi dito, mga kababayan. Kung may ebidensya, may kaso, may prosecution, may direksyon. Kung wala, siyempre walang kasong may sasampa. Ganun lang yon. At sa kasong ito, lahat ng institusyon ay nagsasabi ng iisang bagay. Kulang o walang ebidensya po laban kay Martin Romualdez. Maghanap kayo ng ebidensya, kasuhan ninyo kung gusto ninyo. Di ba? Tumulong kayo sa paghanap ng ebidensya. So hindi po pinoprotektahan ng Malacanang si Martin Romualdez. Ang pinoprotektahan po, ang pinakang basic fundamental legal principle po na nagsasabing innocent until proven guilty. Beyond reasonable doubt. Ang isang tao inosente hanggat hindi po napapatunayan sa husgado. Naintindihan na ninyo na puro akusa. Paulit-ulit lang, akusa kayo ng akusa. Kayo na yung mag-file ng kaso. Hindi puro kayo turo. Tingnan natin kung magtatagumpay yung kaso ninyo. Ang katotohanan yan, pati kayo, wala mang magitang ebidensya. Kaya doon na lang kayo sa propaganda. Black propaganda para siraan si Martin Romualdez. At siyempre, yung Palasyo Malacanang. Yun ang malinaw po.